Welcome back mga kaibigan. Ito may babalita ako sa inyo. Sa Gilas versus Chinese Taipei, Taiwan. Hindi pa naglalaban ay viral na agad si Kai sa Taipei. Malaking banta daw ang pambato natin at malakas pa daw ang Gilas sa New Zealand. February 25, 7:30 ang laban ng Gilas dito sa Chinese Taipei na gaganapin dito sa atin sa Pilipinas. Andito na ang mga players nila sa atin mga kaibigan, may baon po silang kumpiyansa bago ang laban nila sa team natin. Dahil sa first game nila nung nakaraan mga kaibigan, nung isang araw lang, sumabay sila sa New Zealand. 3 quarters ba naman, dikit na dikit ang laban, lumalamang pa sila at natalo lang talaga sila sa 4th quarter. Maliliit man ang players nila, mabibilis naman at may shooting at the same time. Extra motivated ang mga players. Ang sisipag, paano ba naman? Hindi sisipagin yan ha. 1 million yung incentive nila bago pa man yung games nila. Eto, games nila sa New Zealand at games nila sa Gilas, may tig 1 million na kaagad sila. At kapag nanalo sila, eto mga kaibigan, may bonus pa na 1 million victory bonus. Mula po yan sa China, sa CBA. Kaya sigurado, pagbubutihan nila kahit undersize sila. Ang tallest players nila mga kaibigan ay 6'8 lang at 6'7. At ang point guard nila, isang 5'7 at isang 5'9 lamang. Pero ang dapat talaga bantayan dito ng Gilas, eto yung 6'4 na si Cheng Liu na naka 20 points against New Zealand. Ngayon, punta na tayo dito sa major topic natin. Excited na si Kai sa laban nila dito sa Chinese Taipei. Sinabi niya ito sa interview sa kanya after ng game nila sa Hong Kong. Pero hindi niya alam balitang-balita na pala siya dito sa bansa na susunod niyang makakalaban. At ang nagbalita pa sa kanya ay mga sikat na sports media sa Taiwan. Kabilang na dito ang Yahoo Sports Taiwan. Sa bilang ko mga kaibigan na 7 website ata doon sa Taiwan ang naglabas ng article about dito nga kay Kai Sotto after ng game nila sa Hong Kong. Magkakaiba man yung website tandaan natin magkakaiba man po yung website na ito, pero iisa lamang po ang laman ng balita nila, pati yung title iisa. Ito yung translated na sa English Ang title, Asian Cup Qualifying Round, Chinese men's basketball team sets out for Philippines giant Tower Sotto becomes a big threat. Nakasulat dito yung summary ng game nila ng Taipei doon sa New Zealand, pati na ang laban ng Gilas. So ito, naka 13 points daw ang pambato natin with 15 rebounds. At ito, si Kai daw po ang magiging mataas na pader na challenge sa Chinese team. At ayon dito sa balita nila, si Kai Sotto ang best performance sa game at andito din ang naturalized player na si Brownlee. The two of them will undoubtedly the biggest problem for the Chinese team. Posibleng napanood ng ilan dito yung game ng New Zealand nung nakaraan. Siyempre kita nyo yung mga players nila ngayon. At eto, kitang-kita rin natin yung players natin. Kung kayo tatanungin, alin ang mas malakas sa window na ito? Ang Gilas Pilipinas o New Zealand? Para sa akin mga kaibigan, Gilas Pilipinas syempre. At yan din ang nakasulat dito sa balita nila sa Taiwan. Among them, New Zealand is composed of young players this time. And the Philippines is considered to be the strongest team in the same group. Kabraket po kasi natin mga kaibigan ang New Zealand, Hong Kong at Chinese Taipei. At para sa akin kahit maglaro pa ang team talaga ng New Zealand na mga nasa NBL, feeling ko talaga lalamang pa tayo basta healthy yung mga players natin. Pumalag nga tayo sa Dominican Republic at Italy nang may iniinda pa si Kai, ngayon kaya sa New Zealand pa. O yan ang balita natin. Sigurado may opinion ka kaibigan. Isulat mo na dyan sa baba at babatiin ko lamang po si Joel Dina, Bonus Round Gamer, Raul Ramos, Dionisio Rufo, Ruel Basedre, Rafi Trajano Jr., Alan Fa Manila at Aguerco Salvador. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan and God bless.